Hello everyone, good morning. So this video is another vlog. So welcome to my YouTube channel, and for today's video i-share ko sa inyo kung ano yung experience ko ng pagkuha ng aking CFO sa Davao, Manila, di ba? So i-share ko sa inyo kung bakit naging matagal yung pagkuha ko ng CFO. So ito na, di ba, nagka-visa onhan ako December 4, dumating yung visa ko after ng interview ko ng November 28. So 1 week na-deliver yung visa. So December 18, nag-apply ako ng CFO sa Davao. So na-cancel yung CFO ko kasi bagyo, nagka-bagyo, so suspended siya. Tapos noon tinawagan ako ng CFO Davao, sabi niya na ano daw, na na-cancel daw yung seminar, tapos i-interview na lang daw niya ako sa over the phone. And then after that, isisend ko daw yung mga requirements na kailangan niya. And then if pasado ako, pumunta na ako doon sa CFO Davao para kunin yung certificate or i-verify daw yung certificate ko. And para isend na lang sa email na lang, ganun. So yun, tumawag sila. Then sabi ko, yes ma'am, okay ma'am. So yun, nung pagka-send ko ng initial documents na kailangan sa CFO, yung passport ng petitioner ko, yung passport ko, at saka yung visa ko, upon verification, nakita nila na may consular na ako back 3 years ago. Nakita nila na still active pa ang registration ko sa CFO. At saka nakita nila na may mga previous counselors. So sabi nila, tinawag nila ako ulit, ma'am, kailangan nyo po balikan yung dati yung counselor year 2021. Tapos sabi niya, kontakin nyo po siya, kailangan nyo pong pumunta sa kanya ulit kasi kailangan nyo pong tapusin yung registration nyo sa kanya kasi siya yung counselor nyo. Sabi nung tumawag sa akin, taga CFO Davao. So diba, another parang another challenge sa amin ni Guapo yung pagka nalaman namin nung ganun pala yung process ng CFO nila. CFO, tapos yun, parang na frustrated kami kasi 'di ba, mas convenient kasi kapag sa Davao lang kasi malapit, at saka yun 'di ba, yung makukuha mo lang one day. So, yung sa akin, medyo natagalan talaga. January 4 ko pa nakuha yung CFO ko kasi, di ba, nagka-holiday, nagpasko, tapos nag-New Year. So, sobrang natagalan talaga. And then, after the next day, nag-email ako sa CFO counselor ko. Mabuti na lang at hindi ko dinilit yung mga old conversation namin ng CFO counselor ko 3 years ago, year 2021 January. Buti na lang hindi ko dinilit, so nandun pala pa rin yung email ad niya. Tapos in-email ko siya. Then after 3 days, wala kami natanggap na email galing sa kanya. Kasi yun pala, mali pala yung email ad na message ko, maling email address. So, di ba, waste of time. Naghintay kami ng 4 days sa response niya, pero wala kasi maling email yung na-email ko. Buti na lang na-notice yun ni Guapo na, hoy, maling email yung ginamit mo, kaya hindi siya nagre-reply. Yun, so na-worried ako. Worried din siya kasi may ticket na kami. And then, yun, nag-email kami sa Facebook page ng CFO. Palagi ako nag-email sa kanila every week. Pagkatapos ng New Year, ng Christmas, nag-email ako sa kanila. Pagkatapos ng New Year, nag-email din ako sa kanila. Tapos yun, thankful ako kasi nagre-respond sila yung sa CFO page ng Facebook page. Nagre-respond sila at tinulungan talaga nila ako. So yun, nag-email ulit ako after New Year sa CFO Facebook page. Sabi ko na, ma'am, hindi po kasi nag-reply yung counselor ko. Once lang siya nag-reply pala sa akin nung December 21. Sinabi niya na kung same ba daw yung petitioner ko dati, nung 2021 yung nag-apply kami. Sabi ko, same petitioner po, ma'am. Tapos after nun, hindi na siya nag-email back sa akin after ng Christmas, after ng New Year. So, yun, min-message ko ang CFO page ng Facebook. Sabi ko, ma'am, naka-leave po ba yung counselor ko kasi hindi siya nag-email sa akin. Last email niya, December 21 pa. Tapos yun, sabi niya, sige, tulungan ka namin na i-inform yung counselor mo na nag-email ka.
So, very grateful ako kasi tinulungan nila ako. Tapos, nagre-reply sila. Kasi yung first reply nila, sabi nila sa akin, tawagan ko daw yung CFO. Tinawagan ko. Tapos, wala namang, wala namang sagot na proper na sagot yung na-receive ko. Sinabihan lang nila ako na i-email ko daw yung info@cfo.gov.ph para matulungan ako. So, in-email ko din. So, walang reply. So, yun. Medyo anxious na kami noon kasi gusto na namin makakuha ng CFO certificate. So, yun, January 3, nag-email siya sa akin, yung counselor ko, finally. Sinabihan niya ako kung ano ng pangalan ko, nanghingi siya ng full name ko, yung petitioner ko ba daw, same lang din. Nung last 2021, sabi ko, same lang po ma'am. And then, hindi na siya nag-reply after nun. Tapos, the next day, January 4, hiningian niya ako ng passport ko, passport ni fiancé at saka visa ko. So, sabi niya, naghingi na siya ng additional documents. Binigyan ko siya ng mga pictures namin together, yung mga proof of relationship, yung mga all tickets namin. Sinend ko sa kanya. Yung mga remittance ni Guapo, sinend ko din sa kanya. And then, thankful ako kasi that day, binigyan niya ako ng CFO certificate. Diba? Here, Charan! Churun! Diba? I'm so grateful. Tagal din namin naghintay nito eh. Buti na lang, nabigyan pa ako. Diba? Sinong mag-expect na mabibigyan pa ako ng CFO certificate after 3 years, 'di ba? Akala mo akala ko talaga na hindi ako mabibigyan. Akala ko madidelay yung flight namin. Akala ko magmo-move na naman yung mga plano namin, masisira. But so grateful ako kay Lord kasi in-answer na yung prayers ko. Thank you, Lord. Kasi ang dahilan pala noon kung bakit ako may counselor dati 3 years ago kasi back 3 years ago, January 2021, sarado pa yung borders ng Philippines and tapos gusto namin mag-meet ni Guapo. So, plano namin pumunta no ng Dubai para mag-meet, para after mag-meet, makapag-apply kami ng K1 visa. Pero hindi natuloy yung meet-up namin back 3 years ago kasi na-cancel yung flight and then yun, nag-apply kami ng CFO noon tapos hindi ako nabigyan kasi kulang yung documents na pinasa namin noon. So, kaya ako may existing na registration at saka dahil yun sa namin, nag-apply kami dati 3 years ago nung gusto namin magbakasyon sa Dubai. Yun yung reason, pero thankful naman ako kasi nakatanggap ako ng CFO na with my counselor. Akala ko talaga hindi siya magre-reply. So, thank God. So, I'm so grateful, Lord. Thank you, Lord, kasi in-answer mo yung prayers ko. Tsaka may CFO na ako. Yun yung story pala namin, guys. Nagpa-print lang ako ng 3 copy para papakita ko sa airport sa immigration. So, yun pala yung story namin ni Guapo. Nagplano kami mag-meet up year 2021 kasi 2 years na kami nagchat-chat yun, hindi pa kami nakikita. So, anxious na kami. Gusto na namin mag-meet kung totoo ba siya, totoo ba ako. So, yun, hindi na tuloy. Tsaka na-upload din ako nun. Hindi ko na-vlog. Kasi, masakit. Masakit ma-upload. Tapos yun, not a good experience. So, yun, grateful ako ngayon na finally, in a few weeks, makakaalis na ako. Mag-flight ko na papuntang US. So, if you like my vlog, my CFO story, CFO experience, please like and subscribe to my YouTube channel. And then the next video, siguro i-share ko sa inyo yung flight ko papuntang US. So, please pray for my safe travel and see you on my next one. Thank you for watching.